Kumusta mga pre? So welcome sa YouTube channel natin sa Usawero. So nandito kayo ngayon para mag-react manonood tayo sa mga nangyayari ngayon sa politika ng ating bansang Pilipinas So ang video to ay mula kay Senyor Bas. So meron itong title na Bongbong Marcos inamin na kailangan niyang ipadakip si Duterte sa ICC PRRT. So alam niyo naman siguro mga pre na yung mga taga-kabila is more on dito nila binabanatan si PBBM na kesyo bakit daw tinatanggi pa na siya yung nagpatakip sa ICC or whatsoever or pinopolitika ba or whatsoever. So I think dito natin malalaman yan So yun, tingnan natin. So bago natin simulan, Senyora Bas, subscribe nyo. Tapos syempre ang YouTube channel natin sa Usawero, subscribe nyo rin. So hindi na natin to pagtagalin pa. Simulan na natin. Like, comment, share, subscribe of course. I'm sure you know the subject matter of our meeting today, this evening. The plane carrying former President Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane Actually, update lang tayo. So, si PRRD ay nasa dahig na nga. And syempre, sobrang daming DDS ang nagsisiiyak sa balitang yan. Kasi, mahaba-habang laban yan. So, update lang naman natin yan. Is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. Diba? The former president was earlier placed in government custody at Villamor Air Base after his common law wife, Hanilet Abansenya, and members of his entourage arrived at 9:20 yung anak din, si Kitty Duterte rin. Sobrang nag-wismod pa naman yun. this morning from Hong Kong on Cathay Pacific flight number CX-907. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Diba? Malinaw mga pre. So, Interpol yung nag-ano sa ICC na warrant ata yun. So, ito kasi yung iniiyak kanila men. Diba? Dito sila umiiyak na syempre dati naman is nangako nga si PBBM na hindi pa papasukin dito yung ICC. Diba? Kasi syempre I think panahon pa yun ng kampanya na magkasama pa or unity team pa sila. Diba? So, sobrang nagagalit ngayon mga pre, yung mga DDS kasi bakit daw nangyari to? Gayong sinabi naman yun ni PBBM So, ano ba yun mga pre? Hindi ba mag-gets ng mga DDS na to? Di ba na sa grabe ba naman or sa sobra ba naman na pinaggagawa nila sa Pangulo? Mag-i-stick pa rin yung Pangulo sa sa pangako niyang yun. Di ba? Sinabihan yun at lahat-lahat. Sinabihan nyo pa na ukayin nyo yung labi ng tatay niya. Itatapon sa dagat or whatsoever. Diba? Grabe yung pangbabastos mo sa Pangulo. Tapos ngayon, kikwestiyonin nyo kung bakit nakapasok or na-serve yung warrant ng ICC. So, malinaw naman na yan mga pre. So, kahit na aminin or hindi, sobrang linaw na yan na medyo may something talaga dyan, yung Pangulo Pero bakit kayo nagugulat or bakit pa kayo nagugulat? Para saan? Para ipakita nyo rin sa taong bayan na hindi niya kayang pangatawanan yung mga pinagsasabi niya. I think ganyan naman talaga kayo sa politika Yung mga senador nyo nga, puro, karamihan, puro nambabalimbing. Magugulat ka na lang, kalaban nung dati, tapos ngayon kakampi naman. So wala tayong dyan ha. Even yung mga senador ni PBBM, tatamaan dito. Diba? Kasi syempre, si Manny Pacquiao dati, grabe yung banat niya kay PBBM. Tapos ngayon, gano'n na naman siya. So sinasabi ko lang sa inyo ba na ano ba yung purpose nyo para balik-balikan nyo yung sinasabi ni PBBM na hindi papapasukin yung ICC dito. Diba? So, kita nyo naman, nagpaliwanag naman si PBBM na parang pinadaan sa Interpol. So, bahala na kayo men, isipin nyo na kung ano yung gusto nyo isipin. Kung halimbawa ganyan, strict or straight. Parang pa rin talaga kayo na may kinalaman si PBBM dyan.
So, wag nyo nang pahirapan yung mga sarili nyo. Isipin nyo na kung ano yung gusto nyong isipin. Diba? So, tuloy mga pre. Ayaw na tuloy matuloy. Interpol asked for help and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. Diba? If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is Tama. part of the community of nations. So I'm sure that the details that surround this what has happened today are familiar to you. I just wanted to make very clear and give you the facts from for the Kahit na magsabi naman si PBBM, daming binon. So, kahit magsabi naman si PBBM mga pre kung ano yung halimbawa yung sinabi niya na parang yung Interpol na kiano sa atin. Kahit naman na yan yung sabihin ni PBBM is ayaw nyo rin namang paniwalaan siya, di ba? So ano na lang siguro, tanggapin nyo na lang yung mga iniisip nyo kay PBBM. Di ba? Tapos ang usapan. the departure of former President Duterte from the Philippines. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Kanina po ay nagpaabot ng tanong ang mga miyembro ng Malacanang Press Corps at atin po itong sasagutin. Question number 1. Mr. President, meron po bang pisikal na kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC? Na yun na. Oh, meron. This came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla. I received it at 3 a.m. last night. Na-receive ng 3 a.m. So I think sample na to ha sa mga taga-kabila mga pre. 'Di ba sinasabi nila na wala namang warrant, 'di ba? So ngayon lumilitaw talaga na nami-make news itong kampo ng kabila. 'Di ba? So malinaw 3 a.m. pa nandiyan na. Pero syempre, ang tanong din kasi ng taong bayan dyan is bakit daw nasa cellphone? Bakit daw wala sa, hindi yung papel talaga, Pero sinabi naman or may nakita naman akong isang abogado, mga pre, na sinabi niya mismo na valid pa rin naman daw yun. Kahit na nasa cellphone lang. After siguro, like parang it to be followed na lang yung, warrant. So, siguro maintindihan nyo rin, or hindi, siguro yung mga details, hindi ito maintindihan mga pre, pero syempre, I think part yan ng tactics nila, di ba? Kasi kung papakawalan nila si PRRD, that time, possible, hindi na nila mahuli pa yan. Di ba? So, siguro, turn up na lang nila doon, paano ba itong mga warrant na to? Sige, picturean nyo na lang, so, basahin natin. Or baka lang naman to, yung warrant na yun, dinaan na lang sa cellphone kasi baka agawin di ba? Baka nakawin. Or di natin alam kung ano talaga yung reason mga pre. Kayo na lang din bahalang humusga dyan. And I looked at it and we went back and forth. 6:30, he wrote me again and he said, we have it already. We have the warrant of arrest from Interpol. And I said, okay, we'll put all our plans into place. And sige, Yun. let's proceed as we had discussed. Now, that's what's happened. So yes, there is a very clear Tawa na document that will explain. Dito din sila naiinis kasi tumatawa si PBBM. Sabi nila parang planado or nakikinabang si PBBM. Of course, makikinabang si PBBM. Diba? Mga pinaggagawa nyo ba naman sa kanya? Diba? Sino ba dito yung ayaw mawala ng ng mga hadlang, mga kalaban? Diba? Kahit ikaw mismo, kung meron kang mga kalaban, mga pre, isipin mo talaga na sana na itong mga taong to makaganti tayo dito or whatsoever or sana mawala na to sa landas natin. Diba? So something like that. That will explain the basis on how we conducted this arrest of former President Duterte. Sir, is it okay if we give them a copies of the arrest warrant? Photocopies of the arrest warrant? Would that be possible? Yun. Do we have limitations on that? We have limitations, so we can. We have here the SILG who has been, of course, part and parcel of the entire operation. We will provide the Diba? PCO with a digital copy. Handa naman talaga mga pre. Ito lang talaga mga taga-kabila. Hanap talaga sila ng way para, ma-invalidate or,
ipamukha sa publiko na itong ginagawa nga ng kapulisan natin, ng admin natin is parang wala sa, wala sa tamang kulog. Pero ang totoo, nandiyan naman talaga. 'Di ba? Sa bibig pa nga mismo nila nang galing na pinaghandaan talaga to, imposibleng hindi to pinaghandaan. So be it na lang kung pinaghandaan or hindi. Wala na tayong magagawa dyan. Kung aminin naman ng presidente or hindi, nasa sa kanya na lang yan. 'Di ba? Kayo na lang din bahalang mag-isip. Yung mga DDS, inis na inis kung hindi aminin ni PBBM na medyo masaya siya sa sa nangyayaring ito. 'Di ba? Kahit simpleng tao, mo na masaya talaga yung tao. 'Di ba? It has been attested by the Secretary of Justice and the Department of Justice as a lawful and legal warrant. We will publish it after this press conference, and you can use it as reference. These are, it's very simple. It's a request to the Philippine government from Interpol to enforce the arrest warrant. And of course, we comply with our commitments to Diba? to Interpol. It is, we did not We comply. Isipin nyo na kung ano yung gusto yung isipin. 'Di ba? Kung mag-benefit si PBBM dito, then so be it. Ganun naman talaga. do this because it was derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it. And we Diba? have commitments to them, and we lived up to those commitments. Sir, thank you, sir. Second question, sir. Banat naman ng taga-kabila. Susuwag na. Yung ICC at yung Interpol is sim-sim lang din naman yan. Hindi, so be it na lang din. Diba? Kung yun yung nangyari, ginalit nyo ng gusto yung tao eh. Sinasabihan nyo na weak leader, tapos ngayon kapag gumalaw na siya, di nyo mainda yung sakit. Huwag ganun. Huwag. Mr. President, sinasabi ng kampo ni PRRD na unlawful arrest daw itong ginawang pag-aresto sa kanya. Well, Of course, sasabihin nila we yan. followed every single necessary procedure. We had a very good basis on which to serve that warrant and to read him his rights. We followed all the legal procedures that are necessary. So Tama naman. Of course, sasabihin nila yan. Kalaban sila eh. I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct. Di ko rin maintindihan sa mga taong tumin kasi parang di daw tama yung pag-arrest or di makatarungan. Mabuti nga to dinaan sa mga ganyang proseso idadaan ng due process yung mga victims nila ng EJK nila. 'Di ba? Na wala hatol agad. Kapag nakita ka on site, hahatulan ka. Hindi mo na alamin kung ano yung ginawa mo doon. Hahatulan ka agad. What if si PRRD yung nasa posisyon ng yung mga na-victim ng EJK? Ewan ko lang kung sa mga taong to kung hindi magsisisigaw ng hustisya. Diba? Third question from the MPC. Mr. President, may violation ba ito sa ating soberanya itong pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte? Hala. No. Bakit diba? naman? Dahil consistent naman tayo. Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. Wala tayong Hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. And of course, mga pre, di paniniwalaan yan ng mga DDS. So be it na lang din. Kung hindi nyo paniniwalaan, bahala kayo. Kasi, may side na kayo na pinili. So of course, kahit anong marinig ng mga DDS sa balitang to or mula sa bibig ng Pangulo, hindi nila yan paniniwalaan or i-invalidate pa nila mismo yan. Diba? Continue. wala tayong meron tayong contact sa kanila, natural. Pero not on an official level. We didn't help them in any way. The arrest the arrest that we did today was in compliance with our commitments to Interpol. It just so happened that came from ICC. But it's diba? not because it came from ICC. It's because it came from Interpol. Diba? Regardless kung ano yung sasabihin ni PBBM dyan. Kasi, din yan parang diskarte din yan Diba? Tsaka malay natin kung may ibang nagplano niyan. If-forward na lang kay PBBM na, ganito yung plano natin. Hindi kakagatin ni PBBM yan. Banas na sa mga DDS yan Diba? Grabe na yung pangalipos na. Tapos ngayon, itong mga DDS na to, mga pre, sobrang gulat na gulat. Or, hindi sila makapaniwala. Yan. Nanghiram ako Uy, ng don't 10,000 tell me din. my ads.
Hindi ko pala na-link to sa naka-premium ko na account. Anak ng teteng, oh. Ay, nako. Wait lang ha. Di pala to naka-ano sa, naka-premium natin na account. Kailan kaya to? Tamad pa naman ako mag-edit para. Ito upang magbayad ng So, bill ng kuryente yun, ngayong tayo buwan. na natin matapos Walang ng hanggang ads na to, So, Because it came from continue. ICC. It's Di ko pala to na-change ng doon sa premium ko na account. because it came from Interpol. Pang-apat po na tanong, Mr. President, sinasabi po nila na ito ay political persecution lamang at may kaugnayan din daw sa 2028 elections. Yung word na persecution, political persecution lamang is I think malabo yun. Siguro, by percentage na lang. Sabihin natin na injustice talaga yung 80% or 90%. Yung 10%, dito na pumapasok dito yung sa political. Kasi syempre, inuugag nila ng todo si PBBM, di ba? So, yung 10% na guts na yun, I think mula sa political talaga yun. Hindi mawawala yun, nandyan na yan. Pero yung sasabihin mo na 100% na pinupolitika ka, I think malabo yun. So, pakinggan natin yung sasabihin ni PBBM dito, mga pre. Okay, well, I'm sure Napakamot eh. sasabihin nila yan. Oo, But diba? this case started in 2017 Oo, di ba? when we were still members of the ICC, Oo, and diba? it was during the time of former President Duterte. So I don't see how that can be political persecution on my part, because it was initiated before I even came into the picture. So Oo, di ba? that Valid naman yung paliwanag ni PBBM doon, mga pre. Pero, syempre, di talaga paniniwalaan ng mga DDS yan. Ay, nako. would seem. But once again, we have to recognize that, of course, it's natural for people to put lalagyan ng politika, kulay ng politika. Pero sinundan lang natin yung ICC, yung Interpol. Meron talaga yan. Di talaga mawawala. Pero sa usaping ganito kay Tatay Diggs, I think mga gamay, Bisaya, maliit na porsyento lang. Wala tayong, hindi natin kinakausap yung ICC. Marami silang hinihingi sa atin ng mga dokumento, wala kaming binigay. Yun lamang, hindi natin mahindian ang Interpol. Pag sinabi Diba? sa atin, tulungan nyo kami, kailangan namin kunin itong taong ito. Dahil, kung maalala ninyo, lahat ng mga tumakas dito sa Pilipinas, kagaya ni Alice Go, kagaya ni Arnie Teves, kung sino-sino pa, pati naman yung mga human trafficking sa Myanmar, pati Tama. sa mga madadamay. Kasi kung isusugal natin, yung relasyon natin sa Interpol, isipin nyo na lang, masira yung relasyon natin sa Interpol. Isipin nyo itong sila Senator Bato, though hindi ko sinasabi na baka tataka sila. Pero what if itong sila Senator Bato tataka sila? Ngayon, wala na. Di na natin sila ma-retrieve. Di na natin makukuha sila Bato if ever pumunta sila sa ibang bansa. Diba? So, malaking malaking problema yon. Kaya dito, wala, inisip ng mabuti ng Pangulo. Mga pre. So, kita nyo. Tapos, syempre, yung sa politika nga, pinupolitika, of course, meron yan. Pero, maliit lang na porsyento. Okay? Tuloy. Sinong tumulong sa atin para makita natin yung mga ating kababayan na inaapi at ginagamit sa masamang paraan? Ang Interpol. Kaya Tama. naman, dapat naman tayo, pagka sinabi sa atin, tulungan nyo kami sa ganito, tumulong kayo. Kaya naman, ganun ang Tama. ginawa natin. Maraming salamat, Mr. President, sa paglilinaw ninyo. You want to ask another question? All right, sure. Sir, there are calls for people power. There are, in fact, as we speak, protest actions ongoing. Would you Nandiyan na naman sila mga pre, people's power na naman. Ewan ko ba sa mga taong to. Sabi nila, ayaw nila ng gulo. Tapos ngayon, sila yung gustong gumawa ng gulo. like to address the supporters of the former president? The supporters of the former president? Well, again, the government is just doing its job. Tama. Wala namang, it's not because it's one person or another that we do the things that we do. Maybe sa nung mga nakaraan na mga administrasyon, baka ganun ang ginagawa. Pero para sa akin, hindi naman ganun. Sumusunod tayo sa batas. We are a member of the community of nations. We must live up to our responsibilities, to Diba? the commitments that we have made to the community of nations.
Tapos syempre, kahit anong sabihin ni PBBM dyan, hindi yan paniniwalaan ng mga DDS as expected. And that is what's happened here. Politics doesn't enter into it. Bakit, why that, he's never going to be a candidate for anything. Why go after him? Di ba? At saka, Of course, my personal opinion dyan is pwede talaga na mag-go after yung government, especially yung president kay PRRD, diba? Kahit na hindi siya tumatakbo. Kasi, yun nga, ano naman si tawag dyan, PRRD siya kasi yung nag-i-endorso sa mga senador. So, balaki din talaga si PRRD. So, kung yun man yung sasabihin ng Pangulo, wala na kayong magagawa dyan. Diba? Basta kayo mismo, kung iisipin nyo, of course, merong halong yung saya ba? Diba? Na masaya yung Pangulo sa nangyayari ngayon kay PRRD. Kahit na sabihin ng Pangulo na hindi siya masaya, dito, of course, masaya yan. Inuugag ka ng tudo ng tao eh. Di ba? Sino bang hindi sasayan yan? 2017 pa ito, wala pa ako. Civilian pa ako noon. So, Pero may point yun ha, yung sinabi ni PBBM na 2017 pa lang. this is the evolution of his case. This is tama where we naman. end up. Yeah. So, I think that's it mga pre. So, hanggang dito na lang mga pre. So, kayo, anong masasabi nyo dito? I-komento sa baba ang yung mga saloobin. So, again, ang video ito ay mula kay Senyor Bas. So, i-subscribe nyo yan. Siyempre, original na video, link nasa description box below. So, i-subscribe nyo rin, panoorin nyo rin si Senyor Bas. Also, syempre mga kasawsaw-sawero, mga pre, ang ating YouTube channel, Sawsawero, huwag nyo na rin kalimutang i-subscribe. So, yun, mga pre, malinaw yun, di ba? Malinaw naman siguro para sa inyo yun yung naging desisyon ng Pangulo dyan, or yung statement ng Pangulo. Kasi, yun nga, parang, kahit ako naman mismo, mga pre, medyo nababanas din ako sa, mga DTS na parang, pilit talaga nilang pinapaamin si PBBM na may kinalaman ba siya, pinopolitika ba or whatsoever. So, ewan ko, I know for sure, alam naman na nila. Kasi sa politika, ganyan naman talaga. Ewan ko lang kung bakit nila pilit nilang pinapaamin. Ngayon, kahit sila naman, ayaw naman din nilang aminin yung mga ka-o gagan nila sa politika, di ba? So, ngayon, si PBBM, pinipilit nila. Tapos, syempre, ewan ko sa mga yan, kung bakit gulat na gulat sila na merong ganyan. Kasi sige, sabihin na lang natin, na totoo nga yung hinala nyo na si PBBM yung some kind, may part si PBBM para mag-go through yan or matuloy yan. So ano naman ngayon? 'Di ba? Inuugag nyo nga yung tao eh. So sige, sabihin natin na nangako si PBBM dati na di natin papapasukin yung ICC. 'Di ba? Kasi meron tayong dito sa Pilipinas. Inuugag nyo yung presidente, Anong ini-expect nyo? Diba? Para sa akin, wala na lang. Pwede na lang gamitin ni PBBM na excuse yung na tawag dyan, yung Interpol yung tumawag. Diba? Yung ICC matatanggihan niya, yung Interpol hindi niya matatanggihan. So, doon sa part na yon, of course, kahit mag-no or mag-yes si PBBM na may kinalaman siya, wala na kayong magagawa doon. Kasi, mga pre, inuugag nga ng mga DDS itong Pangulo natin. Diba? Ewan ko di mag-gets ng mga taong to or wala lang. Di ko lang talaga mag-gets sila. Bakit ganyan sila? Sila itong mga sobrang garapal. Tapos kapag sila yung nahagrabyado sa galaw ng Pangulo or desisyon ng Pangulo, biglang nag-iiyak. Bakit ganyan ka, Pangulo? Kini-question. Inuugag nyo nga yung Pangulo, diba? So, I think hanggang dito na lang muna mga pre. So, yun, kita-kita sa susunod nating video. So, muli, Senyor Bas, tapos Sawsawero. So, mga kasawsaw, Sawsawero, thank you for sawsawing. Sawsawing.